So, nag-comment yung classmate ko dati at saka kaduo ko din to sa ML. At ang sabi niya, so naka-Ilonggo kasi so i-translate ko na lang sa Tagalog. Turuan mo ako maglaro ng It's Okay at sabihin mo sa akin yung meta in every lane. Yes! Don't worry, Matt, sumagaysay. Itong video ay para sa iyo. Talking about meta in this season 15 in Honor of Kings. Let's go! So hello everyone, I am Tense and I'm back again. In this video, we will talk about the meta in Season 15 in Honor of Kings in each position. So first of all, sa Clash Lane. Position para sa mga tank or fighters. At sila ang bahala sa 1v1 na tapatan. So, let's say na sila yung kaya makipagtapat sa kalaban nila in their lane. At kaya nila makipag 1v1 sa kanilang kalaban sa Clash Lane. At sila din more on side pressure or pagtutulak ng lane. At sila din ay responsibilidad sa pagsasalo ng damage ng kalaban or let's say damage taken from the enemy. Mapa-physical yan or mapa-magical. So for short, sila yung front line at sila yung nangunguna sa Clash. So tier ranking tayo. For the S tier is Devara. And A tier is Florentino, Lishin, and Chicha. At B tier or situational pick, at ito ay sila Arthur at Byron. In the jungle, so yung meta sa jungle ngayon, the jungler is more on macro, control red or blue buffs, and execute quick ganks to snowball the map. And also, sila yung aggressive na jungler na kaya mag-clear ng neutral camps na mabilis. Ganun nga, sinabi ko bago lang, mabilis sila mag-farm ngayon. Dahil pag naka-farm sila ng mas maaga, mas mabilis sila makapag-gank in which lane na kung saan sila mag-gank para mas snowball nila yung mapa. So, ibig sabihin nito, if successful yung gank nila, halimbawa, yung jungle sa farming nag-gank, if na-execute nila yung MM at saka yung support, or what I mean, successful yung execution nila, if there's a chance, so opportunity na nila mag-push. So tier ranking tayo. For the S tier is Augran and Chicha. Sa A tier, si Kongming at si Lam. At sa B tier, si Arthur at Chano. So in the mid lane. Mid lane meta is more on strong magic burst damage or CC, crowd control. At sila din yung mabilis mag-clear ng wave para makasama sa pag-roam at pagtulong sa ibang lane. Kaya nila mag-clear ng wave ng mas maaga para makapag-gank sa ibang lane. For the S tier is Lorion. Sa A tier, si Angela, si Daji, Milady, at Liang. At saka sa B tier, si Haya, Kongming, and Muzi. The next position is farm lane. Safe zone para sa mga MM. Weak sa early game, malakas sa late game. Kaya nakafocus sila sa farm in early game at nag-iipon ng gold and skill it into high damage per second carries for late game team fight. Sa S tier, si Huyi at saka si Garo. Sa A tier, si Marco Polo, Arlie, and Lady Sai. Sa B tier, si Alicio, Aoyin, Derenji, Fang, Flowburn, and Shoyi. And the last position is in roaming. Yung meta ng roam ngayon is more on map vision, damage or skill taker from the enemy, each either physical or magical damage. Yung goal ng roamer is to protect their carry sa team fight by healing or other supporting role na ginagawa ng mga roamer. For the S tier, si Yaria at Dolya. And A tier, si Kayan, Musi, Gyadya, and Dongwang. Sa B tier, si Kui, Luishan, Shuangzi, Xiaofei, and Sanbin. So yun lang guys, and I hope may natutunan kayo sa video ngayon about sa guide ko
in meta in this season. So paalala guys, hindi ko lang ito gawa-gawa o basta inimbento sa sarili ko. I do some research and according to hook.stats.gg, yung mga nasabi kong meta at saka yung hero na meta this season 15, which is nanggaling doon sa ni-research ko sa hook.stats.gg. Kaya i-search nyo yun para malaman ninyo na tama talaga yung sinabi ko in this video. Bye-bye guys! Ingat! Hanggang sa uling pagkikita. God bless. Thank you!